ng Constitutional Commission na bumuo ng ating saligang batas, sinasabi na, ay hindi, wala pang implementing laws. Hindi pa tatayo yung RA na yan. Hindi pa sapat yan. Kulang pa yan. Opo. At saka itong kanilang sinasabing tinatahak na landas, tungo sa constitutional revision, hindi amendment. Meaning, buo na ang gagalawin mo. Hindi ka lang magbabago ng isang provision. Ng isang simpleng provision, hindi. Babaguhin mo na ang forma ng gobyerno. Nakita ho ninyo yun? Magiging prime minister na siya. Tanyo yun? Kapag nagkataon na magtagumpay sila, sino ba pumipili ho ng Prime Minister? Di yung mga miyembro po ng Assemblea, sila lang. At kung sila po ay bibigyan mo ng pagkakataon na gumawa ng batas, tatanggalin na yung term limits na yan. Wala nang limit yan. Sila na rin po na naman. Yung parliamentary form of system of government, mainam yan sa mga bansa na may delikadesa mga leader, na may kahihiyan ng mga leader. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po Franz Castro dismayado sa pagbasura ng kanyang kaso kay PRRD. Ito naman pong ilang pong mga pumirma dito po sa tinatawag nating supposedly ay PI, o yung tinatawag nating public initiative na nasa isip ko, People's Initiative. Pasensya na po. Sumasakit ang tok ko. Okay, People's Initiative. Hindi raw nila alam na yung pala ay para sa Chacha. Pag-uusapan din po natin, ito pong mga pagmamalaki ni Pangulong Marcos na wala na pong active na guerrilla front ang ating mga NPA. Parang may nakalimutan sa report si Pangulong Marcos. Nakalimutan niya na, tinuloy niya lang yung at hindi po na-recognize yung mga importante pong programa ng dating siyempre hindi na po natin aasahan yan na i-recognize pa po yung dating dati po nating Pangulo na si Pangulong Duterte. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang channel na may may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Ito pong mga reaksyon ng iba na nadismaya rin, katulad ni Castro. Ang tanong ko nga dyan sa mga yan, bakit nung si Dilima ay pinalaya ng korte, hindi kayo nadismaya sa korte? Pinapansin nyo kasi, kaya po may nagtatapik sa akin, gusto niyang kunin kayo. Di ba, viewers ko kayo. Ganun lang po yun. Huwag niyong panoorin. Pag wala na nanood, hindi na po yan. Iba na. Okay. Ito po yung sinabi ng isang eengot-engot na si Piloso Potasio. So, pwede na natin pagbantaan ng mga Duterte at maabsueldo tayo. Ganun ba yun? Justice tiis ang meron sa Pilipinas. Alam mo, Piloso Potasio, pwede mong pagbantaan yung mga Duterte kung tanga ka. lahat pwedeng gawin ng tanga. Kung tanga ka, pagbantaan mo lahat, pwede mo nga kainin yung EBS mo. Di ba dilawan ka? Para manilaw ka na Yan po ang mga reaksyon ng mga mahihina kokote. Yan, tama yan. Pag tanga ka, akusahan mo yung mga Duterte. Maabsuelto ka. Tanga ka. Okay. Punta po tayo rito sa na-scam. Ayan, na-scam daw po sila. Ito po ay isang tagpo, ini-interview tong babaeng ilan lumagda sa pagsulong ng charter chains, nais bawiin ng pirma. Ayan, ito po ay report ng CNN, hindi po ni Badong. Galing po to sa CNN Philippines. Ayan. Sabi niya, nitong tinago yung pangalan at tinago pati muka, hindi niya raw alam yung pinipirmahan niya. Ang alam niya raw, ayuda, bibigyan siya ng ayuda. Ngayon, nung nasabi sa kanya, charter chains, hindi niya raw po naunawahan. Alam po ninyo, napakarami pong ganyan, Ang tanong nga nito ng babaeng itinago ang mukha at pangalan, pwede raw bang bawiin yung kanyang pirma? Alam niyo po, marami pong ganyan na kaso. Yung isa naman po na mapagmarunong si ate, kapitbahay ni itinagong mukha at tinagong pangalan, akala niya ayuda. May presyo pa 2,000. Akala niya 2,000 yun. Pero ano man yung pinirmahan niya, hindi siya sigurado. Pero sang-ayon na po siya, ito man ay chacha o mapa-ayuda. Alam po ninyo, ang masama po rito, sinasabi po ni Senator Amy Marcos at saka ng mga ibang senador, yung ayuda mismo, yung pinangangalandakan, para pumirma rito sa chacha na to.
At meron na pong nahawakan si Senator Marcos na laman mismo. Ito na po yung laman, no? Ang pinapipirmahan po pala, hindi lang po yung tanong na gusto nyo bang baguhin yung konstitusyon. Meron pong pati po yung paraan ng pagbabago. Ito po yung nakalagay doon sa pinapakita ni Senator Marcos na form na nakuha raw niya sa isang staff at mismo doon sa mataas na tungkulin ng congressman, no? Ayon dito sa CNN Philippines. Dapat ginagano natin eh. Sa kumakalat na petisyon, pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara, bakit ano po pagkakaiba niyan, no? Siyempre tututol po rito yung Senado kasi joint voting 300 plus yung mga congressman, yung mga senador 24 lang sila. So kakainin lang po sila. Pero hindi po yan ang konstitusyon natin eh. Ang nasa konstitusyon po natin, lagi pong separate voting. Magkaiba pong house yan. Yung mga simpleng batas po, katulad ng pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye. Separate voting po yan. Iba po yung boto ng mga congressman. Hindi po joint. Kasi magkaibang house po yan. Ang gusto po ng pagpapapirma, aamyendahan yung konstitusyon sa pamamagitan ng joint voting. Yun po pala yung laman ng pinapipirmahan dyan sa People's Initiative na yan. No? Mali po yan. Dahil magkahiwalay po yung House of Representatives at saka Senate. Sabi nga sa inyo, yung katulad po nito, budget. Separate po. Separate yung botohan ng budget sa House of Representatives at sa Senate. Yun nga lang, kaya pag may hindi sila napagkasunduan, may BICAM, doon po pag-uusapan. Yun nga lang, sa BICAM din nagaganap yung mga insertion ng budget. Sa BICAM po ginanap yung insertion ng 12 billion para po sa binigay sa COMELEC na ang sinasabi po ay tsa-tsa. Ayan. Okay. Ito po simple lang po. Yung mga batas po, napapalitan yung kalye. Separate pa rin po kailangan. Separate po yung boto ng HOR tsaka ng Senate. Bakit po sa napaka-importanting pagpapalit ng konstitusyon, bakit ang kahulugan po ng joint voting, tsipwera na po Senado. Bakit po? 300 plus yun. Yung nasa HOR sa Senado, 24 lang sila. May tsipwera po yung buong House ng Senate. Yung buong bahay ng Senado, may tsipwera po. Kaya pala pinupush nila yan. Kaya pala yung sinabi ni Martin nung December na gagawa sila ng paraan na makakapag-charter change na hindi kasama yung Senado. Naisip ko noon, paano nyo gagawin yan? Nung Disyembre, nung sinasabi ni Martin yan, sinabi na ni Martin yan. Pero ang iniisip ko, paano nyo gagawin yan? Papayag ba Senado? Yung pala, through People's Initiative. Nakasulat pala. Ba? Na joint voting ang pag-amyenda sa konstitusyon. O yun po ang pinapipirmahan nila sa mga tao. No? Ayon, huwag natin kakalimutan yung source. Ayon kay Senator Amy Marcos. Mga ano talaga no? Talagang manggigigil ka At ang mahirap pa po nito, napakarami po. Eto malupit, buti pa nga sa Bicol, may 100 lang, kaya po yung sinasabi ni Mike Abe na baka pamasahe lang yan, sino bang taong papayag na 100 lang? Marami. Kung pinangakuan ka, natatanggap ka ng ayuda na 2,000 o mahigit pa. Hindi mo naiintindihan, Mike Abe, palibasa munyaman ka, no? Hindi mo naiintindihan yung mga mahirap. Sabi nga nung nagsabi, okay pa rin ako diyan. Mapa-charter change yung pirma ko o 2,000 na ayuda. Biruin mo, sinabi niya 2,000. Ano yun, manghuhula yung tao? Tsak yun, galing yun dun sa nagkumbinsi sa kanila na pumirma. 2,000 ang tatanggaping ayuda. Yun, Mike Abe, naunawaan mo, hindi ka binigyan ng 100. 100 yun plus ayuda. Dito sa Quezon City, mukhang nakatkong pa yung 100. Ayan po ay aking haka-haka lang. Kasi sa Bicol may 100. Mukhang sa Quezon City, pangako lang na ayuda ang pinirmahan nila. Pero mali po yun, di ba? Paano pa kaya kung nalaman ng mga tao na yung panunuhol pala ay masama at pwedeng makulong ang nagsuhol at sinuhulan? Opo. Ayon sa isang abogado na nakalimutan ko na kung saan nakalagay. Pwede po kayong kasuhan pag nagpasuhol kayo, di ba? Hindi lang po yung nanunuhol na may kaso. Okay. Marami raw lang. Hindi makapanood. Punta na po tayo rito sa pagmamalaki po ni Pangulong Marcos ng kanyang mga achievement. Alam niyo po, wala naman pong problema
Ako, sabi ko nga sa inyo, di ba, hinahamon natin, instead na siraan nyo si Pangulong Duterte, mag-ano na lang po kayo, yung mga nagawa ni Pangulong Marcos na lang ang pagmalaki nyo. Huwag nyo na siraan. Di ba? Ang problema kasi, may konting nagawa, tapos sisiraan na nila yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Katulad po nito. Ito po munang ito, yung nagbabasa na naman si Pangulong Marcos, yung achievement po, ito po ang ayon dito, pinakinggan ko po No more active guerrilla front in the Philippines. I want you to hear hear President Marcos report regarding insurgency. Yan po ang sinabi ni Mr. Winwin Eklabu. This is the bagong Pilipinas, the success of every Filipino. Mr. PBBM, you are truly inspiring. Alam niyo po, ang kulang po sa senaryo na to, okay naman yun, tatanggapin naman natin yun Right, thank you very much po sa nagpa-member, no? Sino ba 'to nagpa-member? Teka, titignan natin. GNS for life. Naku, long time no look. Thank you very much sa pagpapa-member GNS for life. Ayan, at long time no look GNS. Okay. Alam niyo po, eto real talk po tayo, no? Masaya po tayo na sabi nga wala ng active guerrilla. Iba po yung wala ng NPA, iba po yung wala ng active guerrilla front, no? Ibig sabihin, meron pa rin pong mga rebelde, pero yung matatatag po na kanilang yung kuta, yun po yung ibig sabihin no, na halos na po. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman